Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay November 14, 2023 at narito ang update ukol sa maging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Kaninang alas 2 ng umaga, yung tropical depression o bagyo na minmonitor natin sa labas ng ating area of responsibility ay nag-weaken or humina at isa na nga yung ganap na low pressure area. At huli itong namataan sa layong 1,620 kilometers east of southeastern Mindanao. At ayon nga sa ating latest analysis, ay posible itong magre-develop at maging isang bagyo muli sa mga susunod na araw. At ito ay papasok sa loob ng ating area of responsibility bukas ng gabi or by early Thursday. At ina-expect nga natin either of the two scenario na magre-develop ito or manatili as a low pressure area. Ito ay patungo dito sa may silangang bahagi ng Mindanao kung saan ito ay magdudulot pa din ng mga malalakas na pag-ulan, lalong-lalo na dito sa may silangang bahagi ng Visayas at Mindanao sa mga susunod na araw. So continuous monitoring po tayo at patuloy na magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. At sa kasalukuyan naman, yung shearline pa rin yung nakaka-apekto dito sa bahagi ng Southern Luzon at may kita nga natin dito sa ating satellite image na magdudulot pa rin ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog lalong-lalo na yan dito sa bahagi ng Bicol region at ilang bahagi pa ng Eastern Visayas. At ang northeast monsoon o amihan naman natin ay patuloy pa rin nakaka-apekto dito sa may northern at central Luzon kung saan dala rin ito yung maulap na kalangitan at mga pag-ulan lalong-lalo na yan dito sa area ng Cagayan Valley. At para nga sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, maulap na kalangitan at mga pag-ulan pa rin ang mararanasan dito sa bahagi ng Cagayan Valley, Ilocos Norte at Apayao, dulot yan ng amihan. Samantala, magiging maulap din yung kalangitan at meron tayong mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkilat at pagkulog dito sa bahagi ng Bicol region, maging sa lalawigan ng Quezon na dulot naman ng shearline. So pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, dito sa Metro Manila, maging sa nalalabing bahagi pa ng Luzon ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Meron pa rin tayong mararanasan ng mga may hinang pag-ulan or pag-ambon. Dito yan sa nalalabing bahagi ng Ilocos Region at Cordillera Administrative Region, maging dito sa bahagi ng Central Luzon. At dito po sa Metro Manila, maging sa nalalabing bahagi pa ng Luzon, ay meron pa rin tayong posibilidad ng mga isolated ng mga pag-ulan. Dulot yan ng shearline at ng mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura dito sa Metro Manila ay mula 25 to 32 degrees Celsius. Samantala sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao, dulot pa rin ng shearline, makakaranas pa rin tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dito sa bahagi ng Northern Samar at Eastern Samar. So muli po, pag-iingat pa rin para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, sa nalalabing bahagi naman ng Visayas, maging sa buong bahagi ng Mindanao, ay meron tayong mararanasan pa rin ng mga isolated ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot yan ng mga localized thunderstorms. At during severe thunderstorms, posible pa rin po makaranas ng mga katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan. Agwat ang temperatura sa Cebu ay mula 26 to 32 degrees Celsius at sa Davao naman ay 25 to 33 degrees Celsius. At para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, dulot pa rin ang northeast monsoon o amihan ay meron pa rin tayong nakataas na gale warning sa mga dagat baybayin niya ng Batanes, Cagayan kasama ng Babuyan Islands, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union kung saan mapanganib pa rin po ang pagpalaot lalong-lalo na para sa ating mga kababayang mangingisda pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po.